So yun mga kapatid, ito ang ating tatalakayin dito, ang ikalawang halimaw. So ito na po ang ating tatalakayin dito sa ikalawang halimaw, no? So ano bang nangyari dito mga kapatid? So ito po yung nasabi dito, no? So ati po siyang ipapaliwanag sa lahat. So ito po yung panahon dito sa Revelation na ito. Ito po yung panahon na sobrang hirap ng ating buhay. Sobrang paghihirap natin dahil po sa ito'y dinanais ng Panginoon tayo maghirap. So ano ba dapat nating gawin dito para tayo mabuhay at para tayo'y di maghirap? So no mga kapatid. So yun na nga po mga kapatid yung sa purpose ng ating sinabi dito. Mga kapatid, ang paliwanag ng Diyos ay napakalinaw. Pero bakit po hindi natin maunawaan? Kasi po ang ating iniisip ay hindi natin iniisip yung ating Panginoong Diyos. Ang iniisip po lang natin ang ating pangsarili, no? Na nandito pa tayo sa mundo. So mga kapatid, ang ating sarili po ay hindi po atin. Itong ating katawan, hindi po ito yung may-ari tayo. Ang may-ari po ito ang banal na Espiritu. So, ang banal po ng Espiritu. So, ito na po tayo. Babalik tayo sa tungkol ng paghihirap natin sa mundo. Ito na po yung pagdarating ng paghari ng Antikristo. So, ito po sa ating pamumuhay dito sa paghahari ng Antikristo, ito po yung ating paghihirap. Di po tayo makabili, di po tayo makabinta. Kahit anong gawin natin na bumili tayo sa lahat ng anong ibang bansa dito, hindi po tayo makabili. Hindi po din tayo makapaglayat. Wala tayo yung diniklara ng Antikristo. Kasi lahat ng pagdarating ng Antikristo, siya na mamumuno sa buong mundo. Lahat ng mga presidente ng ibang bansa ay kanyang hawak na niya. Siya nang hawak doon. Kasi alam naman talaga natin na ang paghihirap ay ang Antikristo talaga magbibigay ng paghihirap sa lahat ng tao sa mundo ito. So mga kapatid, ano ba dapat ang ating gawin? Dito. So tatalakayin po natin mga kapatid dito sa Pahayag 13 versikulo 13 to hanggang 16, no? So atin po siyang talakayin, no? So alamin po natin dito, makita natin mga kapatid. Yan po yung ating tatalakayin ngayon. So basahin natin mga kapatid, no? Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Yun mga kapatid, no? Malinaw po yung sinasabi dito. Basahin natin sa 16, no? Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo, no? So anong mag-ibig sabihin diyan mga kapatid? So anong ibig bang sabihin diyan? Bakit po natin nabasa yan? Bakit po natin natanong? So mga kapatid, ito lang masasabi ko sa inyo, no? Huwag po kayong matakot sa ating ibinahagi ngayon. Ito lang po, ipinakita lang to ng Panginoong Diyos para po natin malaman ang mangyayari dito sa panahon na ito. Ito po'y pangyayari ng ating Panginoon dahil po ito'y mangyayari talaga. Dahil po ito'y sinumpaan ng Panginoon. At ito'y pangako ng Panginoon. Ibabalik siya sa pamagitan ng magnanakaw. So, ito po yung mga kapatid, patuloy natin siya, no? Tang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Yon mga kapatid, no? So,
maliwanag po mga kapatid na nabasa natin na maliwanag po ang nabasa natin at ang sinumang at ang sinumang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. So mga kapatid, ano bang ibig sabihin dyan? So ito po alam ko po sa inyo at ito po yung ating alamin lahat. So ito po ang ibig sabihin dito ng kanyang pagtatak sa tao. Yun po ang ibig sabihin mga kapatid, pag once na may tatak ka na ng Antikristo sa unang halimaw, alam naman talaga natin mga kapatid, yung unang halimaw ay yun po ay si Satanas. Siya na po yun, ang unang halimaw. Ito po nagsabi dito, nagsabi dito, itong pangalawang halimaw, siya po nagdeklara nito na kailangan talaga nating magpatatak sa ating mga kamay o di kaya sa noo para po tayo makabili sa lahat ng ating kailangan bilhin. So, maliwanag po ang sinasabi dito. Basahin po natin mga kapatid. Ulit natin basahin, At ang sinumang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magpinta. So mga kapatid, napakaliwanag. Sa panahon na iyan, di na talaga tayo makabili pag wala tayong tatak niyan. Pero sa akin mga kapatid, pag ako nabubuhay pa dyan na panahon, hindi talaga ako magpapatatak ng numero kahit anong mangyari. Ang gagawin ko, mananampalataya ko sa Diyos hanggang buhay pa ako, kahit maghahari ang Antikristo yan, manalangin at laging mananampalataya at laging humingi ng gabay at proteksyon at paunawa at lahat ng may layo ka sa pamakan. Kahit mga kapatid, gutom na gutom ka na, huwag mong isipin yung gutom mo sapagkat yung katawan mo ay mamatay yan. Pero ang iyong kaluluwa at iyong spiritual, iyong pagkamatay mo, may kasunod yan na pagpapala ng Panginoon pag hindi ka napatatak sa unang halimaw kay Satanas. So yun po ang dapat nating gawin. Sobrang liwanag po ang sinabi ng ating Panginoon na yun po ay dapat hindi na natin patubayan yung sinabi ng demonyo. Kasi napakahirap talaga mga kapatid pag tayo, sabihin ko nga sa inyo mga kapatid, hanggat hindi pa dumarating yung tribulation na yan, lagi na po tayo mananampalataya sa Panginoon. Hindi naman tayo talaga, pag nanampalataya tayo sa Panginoon, hindi na natin sabihin sa ating sarili na wala na tayong kasalanan mga kapatid, sapagkat pag tayo nabubuhay dito sa mundo ay makasalanan pa rin tayo mga kapatid. Kasi idiniklara ng Panginoon na ang mundo ay makasalanan. Andito kasi si Satanas andito kasi siya nanirahan kasama po natin siya. Kaya po ang ating buhay po ay laging nasa panganib. Lagi po siya nasa panganib, pero hindi po tayo binabayaan ng banal na espiritu mga kapatid. Lagi po tayong ginagabayan niya para po tayo may ligtas sa ating mga kasalanan na gawa. Para hindi po tayo patayin ng demonyo. Kasi hindi natin alam mga kapatid, hindi ang demonyo, ang espiritu, ang ng demonyo ang papatay sa iyo, hindi sa pamagitan ng tao. Yung tao, sasaniban ni Satanas yan na ikaw dapat ay patayin din ng sariling kamay ng tao para ikay mamatay. So mga kapatid, maliwanag po natin sinasabi at pa na lagi po tayo manalangin o humingi ng proteksyon sa Panginoon at hindi po tayo tumiwalag sa Panginoon. Lagi po tayong gabay at manalangin. So mga kapatid, hanggang dito na lang at naway may naunawaan kayo sa ating sinabi na tinatalakay dito sa ating pinabahagi sa lahat ng tao. So mga kapatid, napaka sarap mabuhay bilang Kristiyano. Kahit naghihirap ka, hindi ka nagutom. Kasi may darating na biyaya sa iyo Hindi ka pabayaan ng Panginoon mga kapatid. Kaya ang sabihin ko lang sa inyo, huwag niyo pong layuan ang ating Panginoon. Lagi po lang tayo sa Kanya. Mananampalataya. So mga kapatid, hanggang dito na lang. At magkita-kita tayo sa susunod na video at magpapasalamat ako sa inyo dahil po andyan pa rin kayo sa ating Panginoon. So, salamat sa inyo. God bless to all. Ingat kayo palagi.